Ang topic po natin ngayon ay what to do after joining. So mamaya, madidiscover nyo po ano ba yung gagawin mo. Paano ka ba mag-i-invite, no? Paano mo ba patatakbuhin ang negosyo mo habang bago ka pa lang? So yan po ang ating magiging topic. So maraming bago, welcome po. Welcome sa mga bago pa lang. And sa lahat po ng bago, we highly recommend na umattend ka ng training sa first 30 days nyo po. Ha? Kasi very crucial yan. Okay? Kasi kailangan talagang matuto ka, malaman mo kung paano mapapatakbo yung business mo online. So that is why very crucial po yung unang buwan mo a-attend ka ng training. Yung ganito lang, kasi hindi ka naman kailangan na mag-on cam, 'di ba? Ito katulad nito, nakikinig ka lang ng live natin. So pwede na po 'yan, no. So topic natin is what to do after joining. Ayan. So ano nga ba yung mga gagawin ko pagkatapos kong sumali? So I just want to share po ang aking story din, no, before tayo magpatuloy. Ako po ay siguro katulad din ng karamihan, no. Wala naman ditong nagising ka na lang, nasa IM ka na. Okay? So ako po nung bago pa lang ako sa ganitong industry, ang background ko po talaga, ako po ay PT. By profession, ako po ay PT. Ayan, professional tambay. May mga PT ba dito? Sige nga po, maki-type 1 nga, baka meron dito yung mga kaparehas ko rin dati, no? Anyway, so ako po ay, nung ako po ay na-invite sa ganitong negosyo, hindi ako makapaniwala na meron palang way para umasenso. Kasi for the longest time, ang hinahanap ko dati, trabaho lang. Sabi ko, magka-work lang ako, masaya na ako. Ayan. Meron bang ganun dito? Sige nga, type 1 nga yung mga nakaka-relate. Di ba dati, no, nung hindi mo pa alam yung ganitong business, yung network marketing business, di ba wala ka namang concept masyado na pwede kang umasenso. Minsan ganyan, no? Pwede kang ah pwede kang magkabahay, pwede kang magkakotse, pwede kang makatulong sa mga tao, pwede kang magkaroon ng savings, pwede kang maging healthy. So, most of the time wala po tayong ganyang concept eh. Kaya nga we are very thankful with this industry po. Kasi yung mabuhay lang yung pangarap mo, napakalaking tulong na po nun. 'Di ba po? Yung moment lang na maniwala ka na it's possible, napakalaking ano na niya, napakalaking blessing na niya. Kasi in a world na napakaraming taong naghe-hate, napakaraming tao na mas pinipili nilang, alam mo 'yon, hilahin pababa ang ibang tao. And then sa ganitong industry, may mga taong maniniwala sa'yo, may mga taong magsasabi sa'yo na kaya mo 'yon, 'di ba? So nakaka-uplift po siya talaga. So napakalaking tulong po niya. And isa po 'yun sa nagustuhan ko, and honestly, one of the reason po kaya po ako napasok sa ganito is because I want to have a better life. Gusto ko ng maayos na lifestyle, siyempre gusto ko yung nakakaipon ako, gusto ko yung nabibili ko yung gusto ng family ko, 'di ba? So, yang mga 'yan talagang, I think pare-parehas naman tayo ng gusto din, 'di ba? Kaya lang at that time nung ako po'y bago pa lang, I remember ang challenge ko is hindi ko alam papaano gagawin. Yan ang pinaka parang worried ako. Kasi at that time, ako po ang iniisip ko nun, parang siguro sila kaya nila kasi magaling sila. Ayan, siguro sila kasi marami silang kakilala. Ayan. So meron akong ganung mindset. Tsaka hindi naman wala ako alam sa sales, wala akong alam sa pagnenegosyo. So that is my biggest challenge na kumbaga mababa yung iyong paniniwala sa iyong sarili. And not until nalaman ko na meron palang mga training. So nung nalaman ko na may mga training pala, dun unti-unti 'no, nung ako po'y nakaka-attend, dun ko nalaman kung paano mag-promote ng product, paano mag-invite, paano mag-promote ng business, 'di ba? Paano mag-lead ng team, paano mag-present. So, napakarami kong natutunan and I'm very thankful po doon, 'no? So, ibig sabihin pala,
Kaya pala hindi mo lang alam sa ngayon, no? Kasi hindi ka pa nakaka-attend ng mga trainings. So eventually, kahit na bago ka pa lang po, time will come na talagang matututo ka rin. Ha? So basta hindi ka lang maiinip, no? So ngayon, ayan, so sige, share screen tayo, no? Merong story po, no? Meron pong story dyan. Ito pong ah dalawang tree cutter, no? Tagaputol po sila ng puno. Ang pangalan nila ay si Pedro at si Juan. Ayan. Eto pong dalawa na 'to, napakasipag nila, 8 to 5 nagtatrabaho na sila. Pero napansin ng kanilang manager, eto pong si Pedro ay mas parang relax. Kasi pagdating niya dun sa kanyang trabaho, ang ginagawa po niya, tumatalikod siya sa malayo, tapos parang may ginagawa siya. Pagdating po ng kainan, kumakain sila sabay, pagkatapos po, si Pedro ganun ulit ang gagawin. Okay, so ibig sabihin, lumalayo siya ulit, tapos nakatalikod siya at parang may ginagawa. Pagdating po ng 3 p.m., si Pedro po ay ginagawa ulit yun. Tumatalikod ulit, pumupunta sa malayo at parang may ginagawa. Pero dahil masipag si Juan, trabaho siya ng trabaho, hampas siya ng hampas, no? Gamit ang kanyang axe. Yan. Kasi tree cutter sila, no? Tagaputol ng puno. And so, sobrang sipag niya, hindi siya nagbe-break. So, what happened is, pagdating po ng 5 p.m., no? Tapos sa sila mag-work, eto po ngayon ang naging result. Ang naging result po, eto, ayan. Si Juan ay nakaputol po siya ng ilan? Siya ay naka 40 na trees. Okay, so na 40 ang kanyang naputol na puno. Pero si Pedro ay naka 80. So paano nangyari po, no? Paano nangyari na etong si Pedro nakaputol siya ng 80 na puno samantalang si Juan ay naka 40 lang? Bakit niya na doble? So tinanong ng manager, paano mo nagawa 'yun? Bakit ang dami mong punong napuputol? And ang sagot ni Pedro, tuwing nagbe-break ako, tuwing tumatalikod ako at pumupunta ako doon sa may bandang malayo, ang ginagawa niya po pala ay hinahasa niya yung axe niya, yung kanyang pamputol ng puno. And that is why tuwing humahampas po siya, mas mabilis niyang napapatumba yung mga puno na pinuputol niya. Yan po ang ating ginagawa ngayon. Yung ginagawa niyo po tonight, maaaring iniisip mo, nako, baka mamaya sayang oras lang pag umattend ako ng training. Hindi po. Ang pag-attend po ng training ay paghahasa ng inyong kaalaman, ng inyong skills. Para kapag pinatakbo mo ang business mo, pag ginawa mo na yung negosyo mo, mas nagiging effective ka. Okay? So, learn before you earn. Ayan, paki-comment nga po yan. Learn before you earn. Ayan, paki-comment nga po dyan sa chat box natin. Okay, so yan po ang pinaka-kakailanganin talaga natin. So, Sir TJ, ano nga ba talaga ang gagawin ko pagkatapos kong sumali? Ayan. So, ganito po ang mangyayari, no? I-ano ko lang po to, i-set up ko lang po tong ating background. Ayan, para mas at least clear na clear po tayo. So, again po, no, when it comes to sa ating pong business, kailangan po nating maintindihan na aaralin muna natin pala. No, hindi po agad kita, ha? Hindi agad kita. So, ang first thing na gagawin po natin, eto na. Yan. So, number 1 is of course, gagawa ka ng iyong mga prospect list. Yan. So, gagawa ka ng list mo, no? Huwag po kayong magja-judge, no? Kasi kailangan po. Bakit sabi ng iba, Sir TJ, bakit kailangan naming i-promote din yung negosyo natin sa kakilala natin? Kasi minsan may nagtatanong ng ganyan eh. Ganito po yan. Kapag ka ikaw ba, ito magandang tanong to. Kapag ka ikaw ba ay nagnegosyo, halimbawa, ang negosyo mo ay sabihin nating restaurant. Di ba ang ginagawa mo niyan, sinasabi mo sa mga kaibigan mo, pare, may restaurant ako. Kapag ka meron kang gym, pare, meron akong gym. Kinukuwento mo yung negosyo mo.
So, sa atin ganun din. Kapag ka ikaw po ay nagnegosyo na, maganda i-inform din natin sila. Yan. So, bakit kailangan natin sila inform? Kasi baka mamaya, yung ating palang ginagawa, yung ating palang produkto, yung ating palang negosyo, malaking tulong sa kanila. Tama? So, yung mindset po na yan, kailangan pong tumanim sa atin. So, ngayon, ba't natin kailangan tumanim sa atin yan? Kasi hindi lang naman tayo talaga nag-aalok. Tayo po ay nakakatulong din. So, I think it would be better for us to have a mindset po na don't sell help. Ayan, pakitype nga po to. Don't sell help. Ayan, pakitype po dyan sa chat box natin. Don't sell help. Kasi kapag ka meron kang ganong mindset, ano po ang nangyayari po nun? Di ba hindi ka nakakahiyang mag-alok? Di ba? If you think yung i-offer mo makakatulong sa isang tao para magkaroon siya ng second income, bakit ka mahihiya? Di ba? Kung tingin mo, etong produkto natin, makakatulong sa kalusugan niya, bakit ka mahihiya? Di ba po? And actually, napakarami na nating natulungan doon. So every time nakakakita ka ng mga prospects mo, isipin po natin, tutulungan din natin sila. Ayan. So at least yon in that way, mas hindi ka mahihiya. So, ito yung pinaka matagal na pong ginagawa ito, no? Yung 200 names. Ayan. So, kailangan, kasi ganito yan. Yung mga kakilala po kasi natin, meron po tayong tinatawag na relationship na rin sa kanila. Kakilala na nila tayo, kailangan doon tayong magsimula. Kasi nandun na rin yung tiwala, no? Kumbaga hindi ka na bago sa kanila. Siyempre, yung iba mo diyang kaibigan, so suportahan ka rin sa negosyong pinasok mo. So basta, this is very, very crucial. Wag na wag po kayong magja-judge kapag kayo ay nagpo-prospecting. Kasi minsan ang nangyayari po dyan, ililista ko to si tita, ay kaso mayaman na to. Si tito na lang, no? Kaso walang pera to. Si ano, kaso negative to sa ganito. 'Di ba? So may mga gano'n, no? So mag-iingat po kayo diyan, ha? Mag-iingat po tayo diyan. So when it comes to prospecting, mga kapatid, eto na. Wag na wag po tayong magja-judge. Kasi yung akala mong sasali, yun yung hindi. Yung akala mong hindi sasali, yun yung sumasali. That is why, wag na wag kang magja-judge. Ilista mo lahat ng mga taong kakilala mo, i-share mo yung negosyo mo, i-promote mo yung negosyo mo sa kanila. Alam mo, wala pong nakakahiya sa negosyong ginagawa natin. Na marangal po ang ating ginagawa negosyo, napakaganda. Worldwide pa negosyo mo. Pati produkto mo worldwide din. 'Di ba? So, kumbaga sa ano, ang sarap niyang ialok. 'Di ba? Yung iba nga, 'di ba? Nag-aalok sila ng hindi naman nakakatulong sa tao, hindi sila nahihiya. So, how much more tayo na nakakatulong sa ibang tao, no? Lalo na yung mga products natin. Also, hindi ka lang nag-i-invite ng mga tao na tawag po dito, mga tao na meron lang po akong i-ano, okay? So, hindi ka lang nag-i-invite ng mga tao na magiging kasama mo sa negosyo. Nag-i-invite ka rin ng mga tao na pwedeng maging customer mo. Okay po ba tayo doon, no? So, ilista mo lahat yan. Lista ka ng 50 or 100 na kakilala mo na pwedeng maging customer. Kasi yung iba po dyan, hindi naman talaga negosyo agad yung gusto. Yung iba produkto muna, and then eventually, magiging negosyo. Ayan. So, kaya very important, ilista mo lahat ng nakilala mo. Okay? And then mamaya pag-uusapan natin kung paano natin i-share sa kanila yung negosyo. Kasi at least, no, ibig sabihin po niyan, alam mo kung kanino mo i-share yung business mo. Yan. So kaya kailangan nakalista. Bakit daw kailangan nakalista? Para po nababalikan mo, no? Nababalikan mo yung mga nilista mo. Yan. So by the way, no, you need to make sure po sa lahat ng bago. Yan. So sa mga bago po natin dito, mag-ano ka na, mag-filing ka na. Ano yung filing? Ano yung election? Okay, hindi po.
mag-files ka na ng mga scripts, 'di ba? Yung mga natutunan mo sa training dapat nakalagay na 'yan sa PC mo, sa computer mo, sa iPad mo, o kaya naman sa notes mo. Dapat lagi kang may ready ballpen, 'di ba? May ready kang papel kasi one idea, mga kapatid, ito po 'yan. One idea can change your business. One idea can explode your business. Kaya very, very important, naglilista po tayo. Okay lang po ba 'yun? So simula ngayon dapat mayroon ka ng notebook, 'no? Meron ka ng ballpen na lahat na natututunan mo. Halimbawa, training ni Mentor Pitch, o nababalikan mo ngayon. Training ni Press AM, nababalikan mo. Training ni Mentor May Sibulan, o babalikan mo siya. Okay? So iba pa rin talaga yung meron kang listahan. Okay po ba tayo doon, ha? Yan ang mga una mong gagawin pag bago ka. Kailangan kami, kahit kami hanggang ngayon nga meron kami, 'di ba? Punong-puno kami ng mga notes. 'Di ba? Lahat na natututunan namin sa isa't isa. So ikaw din, no, kapag bago ka, kailangan meron po, hindi pwedeng wala. That's what to do after joining, ha? Okay, so of course, kailangan mo ng prospect list, and also you need to understand na ito po ay numbers game. Ang pagpo-promote ng negosyo, numbers game po kayo talaga yan. Paramihan ng customer, paramihan ng napapa-dealer. So, para mas maintindihan nyo, ito po yan. If you have 100 minutes to spend, no? If you have 100 minutes to spend 1 minute to one person. 1 minute to one person. 1 minute to one person. Rather than yung buong 100 minutes mo, nilalagay mo sa isang tao lang na hindi naman pala interested. Pwede kasing ganon. So kaya very crucial ang numbers game. Kasama po talaga yan. May mga maniniwala, merong hindi. Kailangan pag bago ka, ready ka na doon. No? Yan po ang kailangan nating maintindihan kapag tayo po ay bago pa lang sa negosyong ginagawa natin. Kasi yung iba, ang nangyari po sa kanila, masyadong mababa yung numbers. Sir, nag-invite na ako ng 3, wala ako na-invite. 3 pa lang yun. 'Di ba? So kailangan po talaga pumasok po talaga yung numbers. 'Di ba? So yung kasi yung iba maaaring interested agad, yung iba naman hindi. Ganun po talaga 'yan, no? It's a numbers game. Okay? So always remember po, your network will determine your net worth. So may mga kakilala ka na, no? Dami mo nang kakilala, pero bukod po doon sa mga kakilala nyo, nag-a-add ka pa rin everyday. So isa po ito sa common denominator ng mga tao na nagtatagumpay sa IM. Marami po silang kakilala. Lagi po silang nagdadagdag. Lagi po silang nag-a-add ng new friends. So dapat maging habit din natin yon. Starting from now, pag nasa negosyo ka na, friendly ka na. Yan. Kaya nga ako meron akong theory po. Ayan, si Mentor Romel Aguas, bigla napa-comment sabi ni Mentor Romel, yes, totoo po yan. Pag tinignan mo ang mga mentors natin, okay, kahit saan industry, no, yung mga nagne-negosyo na talagang grabe ang nangyari sa kanila, mga successful na, sila po ay maraming kakilala. Ayan. So, syempre, gusto mo rin dumating dun sa ganung position, di ba, na maging successful sa negosyo, kailangan gayahin mo yung ginagawa nila. So, kaya kailangan dumami rin ng mga taong nakakakilala sa iyo. Dumami rin ng mga kaibigan mo. Ayan, ha? Kaya nga yung iba, nagpupunta sila sa TikTok. Nagpupunta sila sa social media. Di ba? Yung mga kakilala, gumagawa sila ng paraan paano nila mai-expose yung sarili nila. 'Di ba? Yung iba nga yung ads, 'di ba? Nagfe-Facebook ads pa sila. Kasi the more na marami nakakakilala sa iyo, the more na dumadami ang prospect mo. That is why yung pag-a-add ng friends is very, very powerful po, mga kapatid. Ha? So, what to do after joining? Yes, makakilala mo, nilista mo mga prospects mo,
Hindi mo sila ginudge, and at the same time, nag-a-add ka parate ng prospects. Okay? Kasi you'll never know, no? At least pagka naubos na yung mga kakilala mo, merong ka pang iba pa. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa, "Sir, walang naniniwala sa aking kakilala ko." Okay lang yun kung gano'n. Marami pa namang iba. Meron kasi dito, maraming naniniwala sa kanilang kakilala nila. Meron tayong gano'ng mga members. Pagsali nila, marami silang kakilala, ang dami agad naniwala sa kanila. Meron naman, walang masyadong naniniwala sa kanila. Pero tuloy-tuloy pa rin siya kasi alam niya, mas marami ang hindi ko kakilala. Alam niyo ba yon? Mas marami yung hindi mo kakilala kaysa sa kakilala mo. Pero ang uunahin mo, yung kakilala mo. Ayan. Kasi baka mamaya, magulat ka, yung iba dyan na hindi mo sinasama sa negosyo, pag nasama ng iba yan, sasali yan sa iba pa, sayang naman. Di ba? So again, siguro yung pag-a-add ng new friends, di ba? Yung pakikipagkaibigan, pag-i-engage sa ibang tao, find a way na magkaroon ka ng maraming kaibigan. Okay? So what to do after joining, mga kapatid, no? Actually, ano to, no? Ito yung mga basic. Ayan. Yung basic kasi ang magpapayaman sa atin. Alam nyo ba yon? Yung basic ang magbibigay sa'yo ng magandang result. Okay? Paki-type nga po, basic equals results. Paki-type nga. Yan ang siguro kung meron man akong gustong tandaan nyo, yan yun. Very, very basic lang po itong ituturo natin, no? Sa what to do after joining. Pero basic equals result. Yan ang magbibigay sa'yo ng magandang results. So, number 1. So, what to do after joining, no? Salamat sa mga nagpa-participate po, no? Actually, nababasa ko yung mga comment mo. Okay? So, number 1 is, of course, you have to use the products. Kailangan po ginagamit natin ang ating produkto. No? Marami tayong produkto, no? Ako nga na-try ko yung ano natin, no? Yung bukod sa mga barley natin, syempre yung timeless, grabe talaga, no? Talagang gustong-gusto ko talaga yung timeless, iba, no? Alam nyo, nung ginamit ko po yun, Mentor Romel, no? Andiyan ba si Mentor Romel Aguas natin? Nung ginamit ko yun, alam nyo, nung one time napalabas po ako, paglabas ko po, may nagpa-picture sa akin. Ang sabi sa akin, Kuya Paulo Avellino, pa-picture po. Sabi ko, hindi po ako yun. Okay. Tapos, ginising po ako. Ayan, ha? So, panaginip pala. Okay. So, again, use the product, no? Especially yung barley natin, ha? Kailangan ikaw mismo gumagamit po talaga nito. Talagang, ang ganda sa katawan, di ba? So, kaya kailangan ginagamit natin yan. Buy the product regularly. So, of course, meron tayong mga maintenance, di ba? Bumibili ka ng produkto kasi pag bumibili ka ng produkto, kasali ka sa mga incentives. Am I correct? No, kasali ka sa incentives. So, ang nangyayari nun, kapag, di ba, kumita ka na. Yan kasi ang kagandahan sa IM, no? Kumita ka na, yung mga gusto mo, binibigay pa sa'yo libre. So, palakpakan nga po natin yung mga nakahit ng car incentives natin. Palakpakan naman dyan, virtual clap. Yung mga nabigyan ng Montero, 'di ba? Ng Honda City, nasa 500,000 din po 'yan, Imagine ang dami pong nabibigyan niyan. Kaya nga lagi natin sinasabi, no, sa IM Worldwide po, kahit lumaki ang iBag mo, kahit na yung iBag mo, maging shoulder bag na 'yan. Okay lang 'yon. Sulit naman yung pagod mo. Kasi kailangan natin maintindihan, alam nyo po, dito po sa topic natin na what to do after joining, kailangan mo maintindihan, ang una rin kasi dito yung tinatawag natin na yung ating psychology, yung ating mindset. Paano ba tayo nag-iisip? 'Di ba? Kasi po, ang katotohanan, ito, wala pong madali sa mundo. Dito po sa IM Worldwide, yes, may mga nakakabili ng bahay dito. Pero, hindi po naging ganun kadali din. Siyempre may effort din yan. Lahat mahirap Mahirap mag-abroad. Ayan, meron ba dito mga nasa abroad? O di ba mahirap din naman Mahirap din mag-work sa Pinas. Mahirap din magnegosyo ng iba. Mahirap din magnegosyo ng IM. Wala naman talagang madali. Actually, mahirap nga rin pag wala kang work
O, 'di ba? Pero mas maganda na isang bagay na nahihirapan ka, alam mo may puwedeng mangyari sa'yo, 'di ba? Maganda na yung nahihirapan ka, natututo ka pa, 'di ba? Maganda na yung nahihirapan ka, nagiging healthy ka pa. Kasi hindi naman natin sinasabi na kapag nag-IM kayo, magiging madali ang lahat. Hindi po, lalo na sa mga bago, very challenging din. At siyempre kami, 'no, gusto natin sabihin po sa inyo na alam niyo 'pag sumali po kayo sa IM, wala po kayong magiging problema. Lahat po ng kakausapin niyo ay sasali. Lalakas agad ng benta niyo. Pero in reality, hindi po gano'n. May mga testing po 'yan, 'no? Marami po kayong dadaanan na ano 'no, na challenges. That is why may mga training tayo na ganito. Kasi siyempre gusto natin ma-equip ka. Okay? So that is why use the product, no? Tapos buy ka ng product regularly. Yan, kasi ang negosyo rin natin, it's about leadership. Ayan, kapag ka ikaw bumibili ng produkto, yung mga tao mo bibili rin ng produkto. Kapag ikaw laging uma-attend ng mga meetings natin, ng mga trainings natin, yung mga tao mo gagayahin ka, magiging ganun din. Okay po ba 'yon, 'no? Ibig sabihin, ikaw talaga muna. You have to lead by example. So, siyempre habang ginagamit mo ang ating mga products, ano nangyayari? Nagkakaroon ka ngayon ng testimony. Puwede ba, I know 'no, I know very very ano, very quick yung mga comments niyo, pero can you type, meron ka na bang product testimony? Meron ka bang, experience nung ginawa mo yung ginamit mo yung products natin? Sige nga po, paki-type nga po diyan sa comment box natin. 'Di ba ang sarap ng gano'n 'no? Ibig sabihin talagang umepek sa'yo ng product, ang pinakatrabaho lang po talaga natin 'no, sa negosyong ginagawa natin is this. Ready na kayo, Ang pinakatrabaho lang po natin, magkuwento. Ayan, sa paki-type nga po, kuwento. Paki-type nga po diyan sa comment box natin, kuwento. Paki-type po, kuwento. Yan, yan lang ang trabaho natin. Maghahanap ka lang ng tao na makukuwentuhan. Yun lang, ng ano, ng opportunity natin, ng ano pa, ng produkto natin. Sometimes kasi naguguluhan ka, 'di ba? Kailangan ba maging salesman ako? Kailangan ba maging alam mo, magaling ako magsalita? Hindi. Lahat po tayo nagkukuwento, 'di ba? Meron ba mga marites dito? Kilala niyo ba si Marites? Oh, mahilig, maraming ganyan. Mahilig magkuwento, 'di ba? Papalitan mo lang. Yan lang naman ang IM, 'di ba? Tayo, dati nung wala pa tayo sa IM, ano ginagawa natin? 'Pag may maganda kang na produktong nabili, 'di ba, may nakainan kayong masarap na restaurant, kinukuwento nyo, 'di ba? May napanood kang pelikula, kinukuwento mo rin. So, same thing lang din. Minsan nga pino-post mo pa yun sa social media, "Ang ganda ng produkto na 'to. Ang sarap ng kainan na 'to. Ang ganda ng pelikula na 'to." Ini-invite mo pa yung friends mo, nire-recommend mo pa. Same thing lang din sa IM. Pero sa IM ang difference, habang kinukuwento mo yung produkto, habang kinukuwento mo yung negosyo, kumikita ka. Yun po ang kaibahan, 'di ba? Oh, 'di ba? So dadating yung panahon na hindi ka na lang pupunta sa ibang bansa para mag-work. Ayan, Puwede pong dumating yung panahon, pupunta ka na sa ibang bansa para mag-travel, 'di ba? So masarap ba yung gano'n? By the way, meron ba mga taga-ano dito, Europe? Type 1 nga yung mga taga-Europe. Ayan, para malaman lang natin, sino yung mga nasa Europe dito. Type 1 po, antayin natin. Yan, kasi marami tayo, no? Meron tayong mga taga-Italy, di ba? So that's good. Ayan, no? Medyo marami-rami tayong nasa Europe. O, sila Melody, sila Balot, ba? Napakarami. Si Myla. O, nasa Europe. Alam nyo, maganda sa mga international, yung mga nasa ibang bansa po. Ang pelikula dyan, kakaiba. Di ba? Mga action. Kapag ang pelikula po ay nasa ibang bansa at meron pong, si Ella rin pala nasa ano 'no, merong habulan, gano'n na nangyayari sa pelikula 'di ba, pulis siya 'no? Madalas gano'n, pagsakay niya po ng taxi, ano sasabihin niya do'n sa ano, sa taxi driver?
follow that car. Oh, 'di ba? Ganun 'yun, 'di ba? Sa pelikula, oh. Pero sa Pinas malabo 'yun. Kasi dito pagsakay ng bida, 'di ba? Follow that car. Oh. Kasi English din eh. Oh, foreigner, oh. Pero ano sasabihin ng driver? Sir, plus 50 tayo ah. Okay. So, may plus 50. Sira yung metro ko yun, 'di ba? So, yun ang kaibahan sa Pinas sa ibang bansa, 'di ba? Okay, so again, no is the way to yes. Ayan, no? Siyempre, pagka nag-i-invite ka po, yung iba dyan, sasali agad. Yung iba po, aabutin ng 3 linggo, 1 buwan, di ba? Yung iba, days. Pero yung iba naman, napapatagal. At yung iba talaga, hindi nai-interest. Okay lang po yun. Kasama po yun sa ginagawa natin. Yung iba, nag-aantay lang din, no? Especially mga kamag-anak natin, ang inaantay din po nila dyan kung meron bang nangyayari sa atin. Yan. Kaya you need to make sure na mapabilis ang iyong results. Kasi pag napabilis ang iyong results, mas marami rin agad na maniniwala sa negosyo mo. So kaya very, very important din po yan. No? No is the way to yes. Yan. So kailangan maging matibay ka na po dyan. Minsan kasi kapag tayo nare-reject, meron na bang na-reject dito? Sige nga, type me. Can you guys type me kung na-reject ka na? Para alam lang po natin. O, sino po yung naka-experience na niyan? Yung mga hindi pa nakaka-experience, ha? Mag-antay ka lang. Mag-antay ka lang. O, kasama talaga eh. Siyempre, no, alam nyo po, ay, siyempre, gusto natin sabihin, hindi ka marireject, pero kasama po talaga yan eh. What to do after joining? Kailangan number 1 po, strong ang inyong mindset. Tanggap mo na may maniniwala sa'yo, meron ding hindi. Tanggapin mo na yun. Pakitype nga po, tanggap ko po. Ayan. Hindi naman dahil negative sila. Okay po ba yon, ha? Klaro tayo dito, ha? Hindi dahil tino-turn down ka nila o hinihila ka nila pababa. Maaaring ang ayaw lang nila yung ino-offer mo. Baka hindi pa nila naiintindihan. So, hindi mo sila kailangan awayin. Hindi rin sila negative. Hindi ka rin nila wini-wish na mag-fail. Nagkataon lang kasi minsan po may mga tao na meron silang ibang destination. 'Di ba? Meron silang ibang pinagdadaanan maybe. Wala pa yung utak nila sa ino-offer mo. Okay po ba tayo doon, no? So, kailangan po maintindihan natin at matanggap natin na normal po yun. O, 'di ba? So, ano pa? Tanggapin mo na rin na minsan may mga tao din na hindi na maniniwala sa'yo, hihilahin ka pa pababa. Ayan. So, meron pa, may mga mang-aasar pa sa'yo. May mga ganyan po. 'Di ba? Yung iba diyan, i-disrespect ka pa. May mga ganon. Alam niyo po, one time, ako po ay natanong, Mentor TJ, ano pong sinasagot nyo sa mga tao na sinasabi na, mahirap yung ganyan. 'Di ba may mga ganon po? Tsaka, yung ginagawa nyo, pyramid yan, nang loloko ka ng tao. 'Di ba? May mga ganon tao, 'di ba? Sino po naka-encounter na po niyan? Sige nga, tinan nga natin. Can you guys type yes kung may encounter na kayo na ganon? Sabi niya, Mentor TJ, anong ginagawa mo sa mga ganon? Number 1, ay of course, no? Ang hirap kasi kapag pinapaliwanag pa natin to. Alam niyo kung bakit? Hindi na nga kailangan eh. Napakaraming tao po. Alam niyo po, ang network marketing industry, it is proven, no? Even, nagkaroon na to ng yung unang company po, no, na talagang nagpauso ng network marketing, yung tinatawag na Amway. So sila ang nagkaroon ng mga hearing sa Senado at na-prove nila na ang network marketing business, it really works at marami talagang tao natutulungan. It's a legitimate business. 'Di ba? And napakaraming tao naniniwala sa ganito. Even Warren Buffett, 'di ba? Tony Robbins, 'di ba? Alam niyo, pag binanggit natin lahat, sobrang dami. Meron din bang hindi naniniwala? Yes. O, tanggapin na natin yun. Meron talagang ganun. Pero ako, I'd rather choose to believe yung mga credible na tao na naniniwala rin sa industry natin. Ngayon, sir, meron akong makakalala hindi naniniwala. Ganun talaga eh.
Pero yung mga inaano ka, no, for example, meron po yung parang i-disrespect ka. Para sa akin yung gano'n kasi, kahit mapasali mo yon, okay? Eto, take note, kahit mapasali mo yon, sasakit ang ulo mo. Kaya ako pagka gano'n, nakita ko umpisa pa lang may attitude problem na. Kasi we have the opportunity to choose kung sino po ang gusto nating makasama, correct? So kaya kapagka ibang level talaga, ramdam na ramdam mo yung negativity, mag-ingat ka. Baka mahawa ka diyan, okay? So yun po 'no, no is the way to yes 'no. No means, not yet 'no, yan po ang ano natin. So maganda rin i-goal mo rin na, sabi ng iba, "Sir, ano bang purpose ng rejections? Bakit ba tayo nare-reject?" Alam niyo po, ang pinaka-main purpose niyan is maging matibay din tayo. I-goal mo na, everyday magpapa-reject ako ng 3. Kaya 'wag mo iwasan 'yan kasi kasama talaga 'yan. Hindi mo 'yan maiiwasan. Yung mga taong hindi nare-reject, hindi po nag-i-invite. Ayan, kaya maganda po na nare-reject din tayo. Okay? So next, ayan, eliminate excuses. Ayan. So kapagka bago ka, no, ano bang kailangan kong gawin? Kasi along the way habang ginagawa po natin ang negosyo, mga kapatid, ito po 'yan. Kailangan pong maintindihan natin. Habang ginagawa mo, sa umpisa syempre excited ka, no? You are fired up. Ayan. Pero habang ginagawa mo yung negosyo, papunta ka na sa journey natin lahat, lumalabas po diyan ang mga excuses natin. So, iba-iba po tayo ng puwedeng dumapo sa atin. Yung iba sinasabi nila, "Bata pa ako." Yung, "Sir, hindi ako nagtatagumpay sa negosyo natin sa IM, kasi bata pa ako." Yung iba naman, "May edad na ako." Yung iba naman, "Busy po kasi ako sa trabaho." Okay? So, what else? Yung iba naman, "Wala kasi akong alam sa negosyo." So, may iba-iba po tayong reasons, 'di ba? Pero, yan pong mga excuses na yan, kailangan po ma-eliminate natin yan, matanggal natin yan. Ngayon pa lang, tayuan mo na, panindigan mo na simula ngayon, nag-a-IM na ako, magbabago na ako. So what to do after joining? Ngayon pa lang, babaguhin mo na ang iyong pananaw. Okay lang po ba tayo doon? Okay lang po ba tayo doon? Paki-type nga po diyan sa chat, magbabago na ako. Ayan. Paki-type po, magbabago na ako. Alam nyo po, ganito yan. Bago po kasi nagkakaroon ng baso, ayan yung ating, o baka wala pa po kayo nito. Bago po nagkakaroon ng baso, meron munang nakaisip ng baso. Correct. Paki-type nga po, correct, kung tama ba ako doon. Hindi po agad nagkakabaso. Meron munang isang tao na nakakaisip bago po nangyayari sa reality. So meaning, bago nagkaka-mouse, may nakaisip muna ng mouse. Bago nagkaka-mic, may nakaisip muna ng mic. So ibig sabihin, bago pala nangyayari po sa reality natin, sa buhay natin, kailangan naiisip muna natin. So what to do after joining Mentor TJ? Ngayon pa lang, i-reprogram mo na ang iyong mind. Ayan. So ngayon pa lang, no, kailangan meron ka ng mga ginagawa na makakapagbago ng iyong pag-iisip. Alam nyo, isa po dyan yung environment. Kung kanino ka sasama, mahahawa ka. Paki-type nga po yan. Paki-type nga yan sa comment box natin. Kung kanino ka sasama, mahahawa ka. So, gusto mong maging masipag, sama ka sa mga masisipag. Gusto mong makuha rin yung mga pangarap mo in life, sama ka sa mga taong may pangarap din at nakukuha nila yung pangarap nila. Nakakahawa kasi yan. Kasi kahit sa eskwelahan, magkakasama po ang mga nagbubulakbol, magkakasama ang matatalino, 'di ba? Magkakasama ang mahilig sa gulo, magkakasama rin ang matatalino. That is why we are very blessed. I think pinost ni mentor ni VPI kaya, no? Yung with regards to mentors, 'di ba? I forgot yung pinaka-exact quotes pero parang something like magpasalamat ka dahil
merong mentor na gumagabay sa'yo. Parang gano'n, no? O tumutulong sa'yo. And napakaganda nun. Totoo po yun. We are very blessed na meron kang team, na meron kang mga tao na some of them hindi mo kilala, pero tinutulungan ka. Can you imagine that? Hindi po lahat ng tao sa mundo merong team na tumutulong sa kanila. Hindi po lahat ng tao merong mentors na nagga-guide sa kanila. Kaya ngayon pa lang, pasalamatan po natin ang mga mentors natin. Type niyo yung name niya dyan. Thank you, mentor. Di ba, friend mo naman siya sa Facebook? Ayan. Thank you for guiding me, mentor blank. Pakitype nga po yon. Let's appreciate that. No, simula ngayon, iibahin na natin ang iyong way of thinking, pati yung mga sinasabi mo, lahat yan. Pati environment mo. Kasi tayo po ay para tayong baga. Para tayong baga. Sa IM Worldwide, pag nandito ka, napakaraming taong positive. Napakaraming taong naniniwala sa pangarap. So kapag nandito ka, pati pangarap mo mabubuhay. Dati hindi ka na naniniwala sa pangarap. Pag nag-IM ka, naku, mai-stretch ka. Lalaki, mabubuhay ang pangarap mo ulit. So, para kang baga. Pero pag tinanggal nyo po yung baga, kung nakakita na po kayo ng baga, ang nangyayari po niyan, namamatay yung baga. So, kaya kayo po, habang bago kayo, plug in kayo sa sistema. Okay? So, wag kayong mawawala dun sa baga. Wag na wag dadating yung time na hindi na ako a-attend kasi nakakahiya. Hindi ako naka-attend last week. Isang buwan na ako hindi nakaka-attend ng mga meeting namin, nahihiya na ako umattend. Wag! Okay? Alam mo kung bakit? Yung baga mo mamamatay. Dadating yung time, basta. Mag-iiba kasi yung ano mo. Mag-iiba yung environment mo, mawawala yung fire mo, sayang yun na simulan mo. Especially sa mga kasama natin dito, no? Na yung ibang mga kasama nyo virtual lang. Kaya dapat naka-plug in ka parate. So, yung environment mo. So, madalas po ang ating tagumpay ay nakasalalay sa ating mga taong nakakasama. Kasi nahahawa po tayo dyan. O, di ba? O, sino ba ang kasama ni Ismael before? Ismael Mamornok, no? Kung di ako nagkakamali. Yung truck driver natin na member natin. Truck driver siya eh. O mga kasama niya, truck driver din. O di okay naman yun. Marangal ang trabaho nila. Pero sinimula nung iniba niya ang mga taong nakakasama niya, kapatid, pati resulta niya nag-iba. Pati buhay niya nag-iba. Ganon ka-powerful ang environment. Yung mga friends mo ngayon, friends mo pa rin sila. Love mo pa rin sila. Yun nga lang, siguro yung time na binibigay mo sa kanila, hindi na kasing dami ng dati. Bakit? Kasi meron ka ng ibang ginagawa. Meron ka ng ibang direksyon. Okay po ba yon? So, eliminate po natin ang excuses. At kailangan po, tayo ay magkaroon ng tinatawag na DMO. Sir TJ, ano po yung gagawin ko pagtapos kong sumali? What to do after joining? Kailangan meron kang tinatawag na daily method of operation. Meron kang routine na ginagawa. By the way, isa to sa pinaka-challenging. Okay? Kasi pag bago ka, parang nakakasawang gawin, di ba? Sa umpisa po kasi, kapag kayo po nag-IM na, meron po dito mabilis. Ha? Pagsali, in a few weeks lang, results agad. Pero pwede rin pong mangyari sa inyo, mabagal sa simula. Okay? Ang tawag po sa DMO, Daily Method of Operation. Pakitype nga po yon, DMO. Hindi po DOM, ha? Iba po yon. Okay? Daily Method of Operation. So, yung routine na alam nyo, ganito yan eh. Kapag ka ikaw po ay nagtatanim, no? Kunyari lang, nagtanim ka na. And kinabukasan, tinignan mo, parang walang nangyayari. Isang linggo na, parang wala pa rin nangyayari.
pero meron po sa ilalim. Hindi mo nga lang nakikita, pero meron. Ganon din kapag ka nag-IM ka. Yung mga unang araw mo, unang linggo mo, unang buwan mo, minsan parang you feel like parang wala naman masyado nangyari sa akin. Meron. Di mo nga lang agad nakikita. Kasi nga, bago nga maging reality ang isang bagay, syempre meron pong dinadaanan na proseso. Dumadaan ka po dun ngayon. Lahat ng mga nararamdaman mo ngayon, lahat ng mga nararanasan mo ngayon, lahat po yan, dinaanan po yan ng mga top mentors. So, kailangan mo talagang daanan yan, ha? So, again, yung ating pong daily method of operation. So, everyday invite, everyday present, everyday follow up, dapat meron kang ganun. May checklist ka, sa ballpen natin. So, meron kang checklist na, okay, so, mag-i-invite ako ng 5 everyday. Ayan. Mag-a-add ako ng 5 new friends everyday. Oh, ano pa? Magfa-follow up ako ng 5 prospect everyday. So, meron kang checklist para alam mo ano ang gagawin mo everyday. At dapat yung checklist mo na yan, nakikita mo parati. Kasi the more na lagi nyo pong nakikita yung mga dapat nyong gawin, lagi nyo siyang mas magagawa. Okay? So, kaya kailangan nakikita mo, ano ba yung gagawin ko? Everyday learning. Everyday teaching. So, meron kang DMO. So, bago matapos na, kunyari, hapon na, nagawa ko na ba to? Check. Nagawa ko na ba to? Check. Nagawa ko na ba to? Check. So, meron kang checklist. Kasi the more na focus ka sa everyday, the more na alam mo yung gagawin mo everyday, the more na mas magiging consistent ang iyong action. And the more na mas magiging consistent ang iyong results. So, always remember this. Actually, galing to kay Press AM. Success is hidden in your daily routine. Kung ano po yung ginagawa mo everyday, doon po magde-determine kung nasaan ka someday. So, everyday po ang key. Halimbawa, example na lang natin sila Mentor May. Mga pinaka-super mentors natin dito. Yan pong mga mentor natin, wala po yan sa, grabe. Minsan na-amaze tayo, di ba? Grabe na-accomplish nila within 1 year. Pero ang totoo po nun, everyday kasi meron silang mga ginagawa. Everyday, lagi may kausap, may kinakalikot parati. So, kailangan magkaroon ka ng ganong habit na meron kang ginagawa everyday. At maging successful ka everyday. Believe me, kapag naging successful ka everyday, magiging successful ka someday. You don't need to worry about yung someday na success mo. Basta nagagawa mo yung everyday na dapat mong gawin, sigurado yan. One day, yung success na gusto mo, mangyayari talaga sa'yo. So make sure meron po tayong checklist, meron po tayong DMO, what to do after joining, and of course, master the skills. Ayan, pakitype nga po yan, master the skills. Okay, ayan, hidden in your daily routine. Sabi ni, ayan, okay, Kaurasen. Ayan, yan po yung name niya, di ba? So, master the skills. So, ano-ano ba yung ima-master natin na skills dito? Of course, ito yung perfectin mo kapag bago ka pa lang. I-improve mo siya everyday. Yung pag-i-invite, pagpo-prospect, pagpe-present, pagko-close, pagfa-follow up. Yan po yung mga skills na yan. Actually, ngayon, nadadagdagan na. Yung mga social media, ikaw ay nagpo-post. Ayan, kaya ang isa sa mga aayusin mo dito, yung iyong image. Ayan, ha? So, kapag ikaw nasa IM na, kayo po ay negosyante na. So, kung empleyado po kayo ngayon, ginagawa nyo to part-time, magbabago na po tayo ng image natin. So, mas magiging professional na tayo. Pati yung mga pananamit mo, aayusin mo na. Sir TJ, ba't kailangan ayusin ko yung pananamit ko? Kasi po, sad to say, ang tao rin po kasi tumitingin sa panglabas na anyo. Tinitingnan din nila kung seryoso ka ba sa ginagawa mo. Ayan. So, kaya very, very important and we highly recommend
ayusin mo yung profile mo, tanggalin mo na yung mga post mo na na negative. Alam niyo kung bakit? Sir, ba't kailangan gusto ko pagka nagpo-post ako negative parati. Ganito kasi yan. Kapag lagi ka nagpo-post ng negative, yung mga magla-like, magko-comment diyan, mga taong negative din. So sino na-attract mo? Yung mga taong ganun din. Tingnan niyo yung panoorin niyo po yung video ni Pres. Sa TikTok man yan or sa Facebook. Papagmasdan niyo lang, laging positive. Bakit? Okay? Yung mga nagla-like, nagko-comment doon, sila yung mga tao na nai-inspire din. Sila yung mga taong positive din. And those people that we want to attract. Okay? Yun yung mga gusto nating makasama sa negosyo. Yung mga taong, alam mo yon, maganda ang kanilang mindset. Kaya napaka-powerful po, again, to also sa social media natin, aayusin natin. No? Yung mga pinopost mo, maganda dyan yung mga gusto mong mangyari kasi it's a way of declaration din. Diba? Ano yung mga gusto mo ma-accomplish, mga activity natin sa IM, yung mga products sales mo, 'di ba? Yung mga bagong pasok sa business mo, yan yung mga magaganda yan, 'di ba? Tapos yung mga gusto mong marating, yan po, kailangan yan, kasama yan sa ating skills din. And some of you nagbi-video din. Tama po 'yun. Kasi maganda nga yan, masama natin sa DMO. No, minsan pag pumupunta ka ng office, 'di ba? Kahit na bago pa lang first time mo nag-video, sana ba yung cellphone ko? Okay. So pag first time mo tawag dito, nag-video, syempre sa umpisa nakakailang. Pero ito po maganda sa negosyo natin eh. Kayo po ay nag-grow din. So total nandito na rin tayo, natututo mo mag video marketing. Ayan. So some of you nagte-take ng video kasi mas nakaka-connect sa tao 'yon. So sa umpisa lang, maiilang ka, di ka sanay, okay lang yun. You don't need to be great to start, but you need to start in order for you to become great someday. One day gagaling ka rin. Ha? So kasi gagaling ka sa isang bagay na parati nyo pong ginagawa. So gusto mo gumaling sa prospecting, lagi ka mag-prospecting. Gusto mo gumaling sa closing, lagi ka mag-closing. Gusto mo gumaling sa pagbi-video, lagi ka rin mag-video. Okay? Sa office natin, lahat, no? Pati yung mga activity nyo, kasama mo yung team mo. So maganda yan. Kasi bakit no kailangan mag-video, Sir TJ? It's a way of promoting your tinatawag na personal brand. Ayan. No? So maraming maraming reach. So nangyayari nun, nakikita ka ng mga tao, nalalaman yung negosyo mo. So, pwede yung isama sa tinatawag na daily method of operation. Ayan. So, nag-comment si Ange, i-block na lang ang mga stalker. Kasama talaga yan. Katanggapin na natin yan, no? Minsan may mga stalker ka, may mga bashers ka rin. Pag wala kang basher, wala ka rin ginagawa. Ganun po yan, no? So, kasama rin po talaga yan sa buhay. Kahit nga presidente na, may basher pa rin, di ba? So, ganyan po yan, no? Okay, so master the skills. Ayan, so of course, mga kapatid, no, diniscuss natin yung prospecting, no, gain more knowledge. What to do after joining? Ang pinaka-job mo is to accumulate more knowledge, accumulate more wisdom. Kaya nga pinapaatin natin ng ating training. Develop the skills, no? Yan yung mga gagawin mo. Kasi hindi po talaga pwede. Meron kasing iba, Sir, total 'di ba ang negosyo natin benta-benta lang naman. Tsaka invite-invite. Di ko na kailangan umattend ng training. Alam ko na 'yan eh. 'Di ba may mga ganoon? Sir, sumali na ako sa iba eh. Galing na ako sa 'di ba? Ibang ani, 'di ba? Alam ko na 'yan. Hindi ka na nag-grow ngayon. Ngayon, pag di ka uma-attend, yung mga tao mo hindi rin a-attend. 'Di ba po? Thank you Mentor Joyce for watching, no? So ganun po 'yun. Kaya napaka-importante po ng pag-accumulate. Marami kasi gusto nilang gumaling, gusto nilang kumita ng malaki, hindi umate ng training. Hindi umate ng mga meeting. Malabo po 'yun. Ang negosyo po natin, we don't just build business. We build people. And people will help us to build our business.
ang pinaka-asset po natin, tao. Bukod sa product natin. Kasi network marketing business tayo eh. Pagpaparami ng mga tao po. So yan po ang ating key, no? Wait lang po, ayan. So, ayan, meron pala nag-a-alarm sa akin. So yun po ang ating kailangan nating gawin. No? Simula po ngayon, let's have that kind of mindset na yung, alam mo yung willingness to learn. Kasi kailangan umaattend ka ng mga meeting eh. Pag hindi ka umaattend ng meeting, hindi ka mag-grow. Hindi lalaki ang team mo. So, ano man ang event ng team mo, event ng company, you have to attend. Kailangan yan, promise. Hindi talaga pwedeng hindi ka umaattend. Okay? So, yan. Mawawala kasi yung fire mo eh. Hindi ka kasi mag-grow. So, and syempre, along the way, yun nga, sabi nga ni Mentor PM po. Okay? Wait lang po Wait lang. So, kasi may nag-comment. Okay. Buti na lang, no? Sige lang po wait natin. Okay, sige, wait lang po So, we have a car reveal, if I'm not mistaken, no? Buti na lang may tumutawag po sa akin. Sisend ko po ang link. Ayan. So, palakpakan natin ang ating magka-car reveal. I think, if I'm not mistaken, meron po tayong car reveal. So, i-ano ko lang po to. Ayusin lang po natin para mas clear. So, give me a minute. Thank you, no? Thank you sa nag-follow up sa akin. Okay, sige. Okay. Yan ang tinatawag na live. Yan, ganyan po talaga kapag ka-live, no? Imagine, no? Ang dami na po na naglalabas ng kanilang mga goals sa company natin. Araw-araw. Can you imagine? Every day, meron tayong car reveal. Okay. So, ito po yung mga tao na katulad mo lang din, no? Katulad mo lang din po sila, nagsipag, no? Nag-effort. Once upon a time, sila rin po ay umaattend ng mga trainings. Thank you, Mentor Jean, sa sa pag-follow up po sa akin. So, again, no, sa business na ginagawa po natin, sinabi nga kanina, no, merong daw minsan mga bashers, meron daw minsan mga hindi naniniwala sa kanya. Okay lang po yun. Meron po talagang gano'n, no? Kasi bakit ko po to dinidiscuss sa atin? Alam nyo, yung psychology po o yung mindset kasi natin, yan ang unang-unang kailangan pong magamot after joining. Bakit kailangan yan, Sir TJ? Kasi marami po tayong naidideclare na mali sa ating sarili. And kapag lagi po nating sinasabi yan, yung mga salitang, tamad kasi ako mahiyain kasi ako, Sir TJ. Hindi kasi ako magaling. Yang pong isip na yan at sinasabi mo pa, lalo nang naging worse, no? Pag lagi nyo pong iniisip, sinasabi, alam nyo po nangyari, nagkakatotoo. Okay? Kaya nga, di ba sinasabi natin, no? Bago nagkakaroon ng mic, may nakaisip muna ng mic. Kaya po dapat dito pa lang, panalo na tayo dito pa lang. Tama po ba ako doon? Dito pa lang, no? Huwag mong i-declare yung mga weaknesses mo. Ayan, so papalitan mo siya. Yes, hindi pa ako for the meantime, hindi pa ako ganun karunong sa ganito, pero eto, aaralin ko siya. Ayan. Mahiyain ako, no? Diba, sinabi mong ganun, no? Imbis na sabihin mong ganun, ang mindset mo na ngayon lang to. Diba? Aaralin ko paano kaya kong baguhin ang personality ko. Kasi totoo yun. Pagkasama mo yung mga kaibigan mo, iba ka naman eh. Pagkasama mo yung ibang tao, nag-iiba ka rin. So, ibig sabihin, kaya mong baguhin ang sarili mo. Diba? Everything is possible. Kung kaya nila, kaya ko rin. Ayan. So, dapat meron kang ganong mindset. Ngayon pa lang, clear na talaga sa'yo na it's possible. 'Di ba? So yan po yung ating mga
wag mong iisipin, sir, pag maraming pera masama eh. 'Di ba? Hindi. Pag marami kang pera, marami kang matutulungan. So yan po yung mga tinatawag na psychology, no? Paano tayo nag-iisip, 'di ba po? So yan ang isa rin yan sa inaayos natin. Ngayon, ano pa ang nai-encounter natin kapag tayo po, no? Kasi kanina may nagbanggit, "O nga sir, minsan kasi may hindi naniniwala sa akin." Kailangan clear po sa atin. Alam niyo meron pong story diyan. Merong maglolo, meron silang donkey. Ayan. So etong donkey nila, nakasakay silang dalawa. And sa mga baryo na pinupuntahan nila, lagi silang pinagtsitsismisan. Tingnan mo 'tong maglolo na 'to, kawawa naman yung donkey 'no, sinakyan pa nilang dalawa. So nung narinig po nila, alam niyong ginawa nila? Bumaba yung lolo, yung apo lang ang nakasakay do sa donkey. So anong nangyari pagdating sa pangalawang baryo, sabi ng mga tao, "Tingnan mo 'tong apo na 'to, napakasama ng ugali nito." Yung lolo pa niya ang pinaglalakad niya, 'di ba? So narinig ulit nila, nagpalit sila ngayon, yung apo na ngayon yung naglalakad, yung lolo na ngayon yung nakasakay sa donkey. So sabi ng mga tao, pagdating doon sa kabilang baryo, ang sama ng ugali nitong lolo na 'to. Hindi na naawa sa kanilang apo na pinaglalakad pa. And you know what happened? Pagdating po nila sa kabilang baryo, binuhat nila yung kalabaw. Ay, yung donkey. Binuhat nila yung donkey, 'di ba? Sabi ng mga tao sa kanila, "Tingnan mo 'to, may sayad 'tong maglolo na 'to. Meron naman silang donkey, ayaw nilang sakyan." So, ano lesson do'n? Ang lesson po do'n mga kapatid, ang tao, number one, laging may sasabihin sa'yo. Lagi yan. So, wag ka nang matakot 'no, kapagka nag-IM ka na, nagnegosyo ka na, lagi pong may sasabihin sa'yo ang tao. Kahit wala kang gawin, may sasabihin pa rin. Okay po ba 'yon? Normal po 'yon. Number two, ito very crucial. Ano po 'yan? Distraction. Minsan kasi ang distraction mas powerful. Minsan bigla ka nag-iiba porket may narinig ka lang. Minsan po gano'n, totoo 'yan. Nasabihan ka lang ng negative, gusto mo na sumuko. May hindi lang naniwala sa'yo, gusto mo na sumuko. May napanood ka lang na video, 'di ba, na yung network marketing, kumbaga parang minamak o whatsoever, 'di ba, pinagtatawanan, nag-give up ka na agad. Nawalan ka na agad ng gana. Nakalimutan mo na gaano karaming tao naniniwala sa industry na 'to. Gaano karaming tao natulungan nito, 'di ba? So kailangan aware po tayo diyan, no? Kaya 'yan ang isa sa una nating itinuturo. Okay? So with regards po pala, no? Ayan na yung car reveal natin, no? Naka-ano na po. Ayan. Wait lang, i-ano lang natin para at least mamaya tayo po ay tuloy-tuloy sa ating pagka-car reveal. Se-send ko lang po dito. Okay. Ayan. So unti-untiin natin 'yang mga mentors, no? Okay, next. Ayan, malapit na po ako matapos, no? I think mga few minutes na lang, I'm done. So be ready po. Program yourself to success. Mga kapatid, simula po ngayon, ano na, no? Kumbaga, kapag ikaw po ay nag-IM, nagiging matibay ka na. I-ready mo na ang iyong sarili na talagang kasama po, no, yung mga dinadaanan na pagsubok din sa atin, which is yun yung sinabi ko sa inyo. So now, Sir TJ, bukod po dito sa what to do after joining natin, ano po ba yung, paano po ba kami magpo-promote? Paano po ba kami mag-i-invite? Ayan. Can you guys type yes kung sino dito gusto matuto mag-invite? Ayan. Kasi tinuro na natin kanina, of course, yung the way we think, di ba? Kailangan ngayon pa lang, alam nyo ang pwede nyong gawin. Ito ginagawa rin, I think lahat ng mga mentors natin ginagawa po ito. Yung tinatawag na program yourself to success. I-program mo ngayon pa lang. 'Di ba? Gawa ka ng dream board. O baka wala ka pa nun. Yung mga goals. Yung mga gusto mo sa buhay mo, ilagay mo sa kwarto mo. Sabi ng iba, sir, bakit importante yun? Kapag ikaw po ay sasakay ng eroplano,
pagpunta mo sa Terminal 3. Eh, di ba? Madalas tayo pupunta ron. Pagpunta mo doon, tatanungin ka nung cashier, "Saan po ang punta nyo, sir?" Halimbawa yung sagot mo, halimbawa lang po ito yung sagot mo "Bahala ka na kung saan mo gusto, di ko alam eh." May question po ako, tingin mo, papasakayin ka kaya? Tingin mo, yung destination, makakapunta ka kaya? And the clear answer is, of course, hindi ka pa sasakayin. 'Di ba? Kasi hindi mo alam saan ka papunta eh. Dapat ngayon pa lang, alam mo na saan mo ba gusto pumunta? Ano ba yung gusto mong ma-accomplish? Ano ba yung mga pangarap mo? Ano ba yung gusto mong marating? There's nothing wrong with money. Sir, gusto kong yumaman. Walang masama doon. Pag mayaman ka, marami kang matulungan. Marami kang pera, marami kang matulungan. Gusto mo ng sasakyan para sa family mo, wala rin masama doon. Kasi ikaw naman yun eh. Gusto mo ng bahay, walang masama doon. 'Di ba? So, alam nyo po, ang isa sa ginagawa natin, ginagawa to ng mga mentors. Guys, this is very powerful. Bukod sa inyo pong nilalagay yung pinoprogram mo yung sarili mo, kasi pag lagi mo nakikita yung mga gusto mo, yung subconscious mind nyo po, lalo po yan nagwo-work towards to what you want. Ayan. Pero mas powerful yung pupuntahan mo. Meron ba dito na kapag casa tour na kayo, pati house and lot tour? Meron na ba dito nun? Can you guys type me? Type me nga dito, meron ba dito yung nasama ka na ng mentor mo sa car and house and lot tour? Ayan. Kasi kahit kami, sinasama rin kami niyan. Oh, and then ginawa din natin to sa maraming tao. And guess what, mga kapatid? Yung mga tao na naniwala na sumama na nagpa-picture before sa mga car tour, pati sa mga condo tour, house and lot tour, yun na yung mga taong may bahay ngayon, may sasakyan ngayon. Kaya very powerful po. That is programming, that is believing, no? Kahit na, sir, mahirap lang kami. Sir, hindi naman marami yung pera ko eh. That is believing first. 'Di ba? Wala pa lahat, pero naniniwala ka na one day, it will happen to you. That is programming yourself to success. Napaka-powerful po niyan. Yung nagpapapicture ka, tingnan mo, mabubuhay yung gusto mo. Mabubuhay yung pangarap mo sa buhay. Ganon po ang nangyayari po dyan. Okay? So, I hope marami po tayong natutunan sa ating training ngayon. So, wag mong i-declare again yung mga bagay na hindi makakatulong sa iyo. And of course, minsan meron ding wag mong bibigyan ng atensyon yung mga bagay hindi nakakatulong sa iyo. Focus ka lang sa tinuturo ng ating company. Focus ka lang sa tinuturo ng ating mga mentors. Kasi lagi mong tandaan, it's not gonna be easy. It's not gonna be easy. Pero dahil kasama mo kami, kasama mo ang company, kasama mo ang mentor mo na tumutulong sa'yo to reinvent yourself. Ayan. Kasi minsan, hindi ka pa naman equip agad pag bago ka eh. Diba? Minsan kasi kala natin ganun kadali, no? Grabe sila. Meron akong mentor, ang laki agad ng kinikita niya, gusto ko ganun agad. Hindi. May mga dinaanan din yan at yun yung dadaanan mo. Kaya ngayon pa lang dapat naka-seatbelt ka na. Okay po ba tayo doon, no? Choose to reinvent yourself. Simula ngayon, magiging ganito na ako. Yes, hindi ako utak negosyante, pero ngayon magiging utak negosyante na ako. Yes, medyo negative thinker ako dati. Ang dami ko sinasabing mali sa sarili ko. 'Di ba? Pero simula ngayon, magde-declare na ako ng mga tama sa sarili ko. Ayan, ha? So, kailangan maging ganun ka. So, now, the question is, pinag-usapan natin kanina yung mga tamang mindset, di ba? Ngayon naman, pag-usapan natin, very, very quick lang ito. What to do after joining Mentor TJ, you have to learn how to invite. So, meron pong direct way to invite. Meron din namang ibang way to invite. So, meron tinatawag na, pakitype nga po ito. Etong tatlo na to. No, meron tinatawag na business expansion, side project, at saka po third party. Ulitin ko po business expansion, side project, saka third party.
So, paano mo siya gagamitin? Halimbawa, meron kang friend, si Mark. Mark, meron akong business nag-e-expand dyan sa Hong Kong. Di ba taga-dyan ka? Naghahanap kasi ako ng mga tao na pwede kong makasama sa online business ko. Kung sakasakali ba, interesado ka pa bang kumita on the side bukod sa trabaho mo ngayon? Okay? Business expansion. Side project. Mark, open ka pa ba sa side project? Kasi meron akong ginagawa ngayon na online business. Naghahanap ako ng mga tao na pwedeng makasama. Pero I'm not sure kung magugustuhan mo to. Pero gusto kong i-share sa'yo. Available ka ba tomorrow ng 4 p.m.? Mark, don't worry, wala itong commitment. Kung sakaling hindi ka ma-interest. Yan. So, pangatlo, yung tinatawag na third party, baka may kakilala ka. Mark, baka may kakilala ka naman na gusto magsimula ng online business. Gusto magsimula ng negosyo. Meron kasi akong business na ginagawa ngayon kung saan nakakatulong sa akin makapagbigay ng income. I was thinking baka may kakilala ka rin, i-refer mo naman sa akin. So, yung keyword doon, yung baka may kakilala ka. Pero ito naman yung direct approach. Ayan. So, ano naman tong direct approach natin na to? So, ito yung diretsuhan na. So, may kaibigan ka, actually meron tong two ways. Ayan, no? Dito sa direct. Yung isa is yung tinatawag na patulong. Ayan. Tapos, yung isa po yung tinatawag na narinig mo na ba? Ayan. So, pwede nyo po to i-type, no? Pwede nyo po to gamitin din. So, pwede mo sabihin dun sa friend mo, Mark, narinig mo na ba yung I Am Worldwide online business? Yan. Mark, narinig mo na ba yung I Am Worldwide? Tapos sasabihin niya yes or no. Dalawa lang, di ba? Yes or no. Pero ano man ang sabihin niya doon, it's either yes or no. Same lang yung sasabihin mo. Okay? So, pwede mo pag sinabi niyang hindi pa, pwede niyang sabihin na oo, di ba? Tapos, pwede mong i-share ngayon sa kanya, actually, Mark, kasi nakakatulong siya sa akin ngayon, makapagdagdag ng income. Kung kumita ka na, you can show it. Okay lang po ba? Walang masama po doon. Kasi it only shows na yung negosyong ginagawa mo, it work. Ayan, ha? So, kasi testimony mo yun eh. So, paki-type nga po, people buy testimony. Paki-type nga po dyan sa chat box natin, people buy testimony. So, Mark, narinig mo na ba yung I Am Worldwide? Hindi pa. Actually, bro, nakakatulong kasi siya sa akin ngayon makapagpasok ng income every week, every month. Ito nga yung nangyari sa akin, no? Ayan. Kunyari, kumita ka pa lang ng 20,000. Ayan, nagawa kong kumita ng 20,000. Depende kung malaki na. Nagawa kong kumita ng 100,000. So, pwede mo pakita sa kanya. Nagawa kong kumita ng 500,000. Ayan. So, depende kung magkano income mo. Okay? Kung wala pa, pwede mong gamitin muna yung, kasi bago ka pa lang, so pwede mong gamitin yung income ng mentor mo. Pero wag yung sobrang laki kasi meron tayong makasamahan kumikita ng 3 million a month. So, baka malula yung kausap mo, di ba? So, kung meron ka na, kahit onti pa lang yan, pwede mo pakita. So, dito kasi nagawa ko kumita ng ganitong amount every month. So, I was thinking, gusto ko sanang i-share sa'yo kasi baka makatulong din to sa'yo. Yan. So, ganon. So, diretsuhan na, no? Wala nang paligoy-ligoy, no? Diretso, i-aalok mo ngayon sa kanya. Pero don't worry, Mark, kung sakaling hindi ka naman ma-interest, wala naman siyang commitment. Tsaka no problem kung sakaling hindi ka ma-interest. Yon, so that is direct. Ngayon, ang kagandahan nun, nasasagot mo agad kung sakali man na magkano ba kapital dyan? Biglang gumaganon agad, di ba? So, at least, kumbaga, kung meron man siya mga objections, nasasagot mo agad. Okay? Yung another way to direct approach is yung tinatawag na patulong script. So, pwede mo sabihin doon sa kaibigan mo, Mark, meron akong ginagawang online business ngayon. Pwede ba akong magpa-support sa'yo? Ayan, patulong script. Ano yon? Sasabihin niya, ano yon? Anong may tutulong ko sa'yo? Actually, Mark, hindi importante sa akin na bumili ka or sumali ka doon sa business ko or gawin mo siya. Ang very important sa akin, yung masuportahan mo kung ma-share ko to sa'yo. Kasi within a week, meron kasi akong goal na ma-share yung negosyo ko sa 20 na tao. Isa ka dun sa nilista ko na kung pwede sana magpa-support ako sa'yo, i-share ko sa'yo yung product ko, yung business ko. Alam mo, Mark,
no commitment siya at hindi rin sa akin importante na bumili ka or gawin mo yung business ko. Pero importante sa akin yung support mo sana. Okay lang ba i-share ko sa'yo yung product ko, yung business ko tomorrow ng 4 PM? Siguro mga 30 minutes lang siya. So at least mai-share ko siya sa'yo. Ayan. So ngayon, nagiging clear ngayon sa kanya na, okay, kailangan ko lang makinig ngayon sa kanya. Kasi ang mangyayari kasi nun, 'pag nakinig siya, maintindihan niya yung negosyo mo and then, let's see. Let's see kung, meron pong way or meron bang, interest, 'no, yung kausap mo. Kasi yung puwedeng ma-interest siya sa product lang, puwedeng sa negosyo lang. Pero ang importante dun nasuportahan ka niya. Okay? So ang tawag po diyan is pa-support or patulong, ayan. So I hope guys you are learning and no matter what happen mga kapatid,